Grabe yung binibigay na good vibes at energy ng mga kabataang estudyante dito sa Mayamot National High School, Antipolo City! Totoo yan. Parang kaya mo hindi pa sila nandito since umaga. Totoo. Totoo yan. At syempre, no, base pa lamang sa ingay ninyo at energy ninyo, mukhang ready na kayo magpakawala ng hot takes ngayong araw. At alam nyo ba, Trisha, nag-research lang ako ng mga few trivia sa school na ito. Wow, ang daming time. Okay, alam nyo ba na ang Mayamot National High School ay nagsimula dati bilang extension campus ng Antipolo National High School? At alam nyo ba, nagsimula lang ang school na ito noong 1999 na may 7 classrooms at wala pang 600 na estudyante. Ngunit ngayon, tignan nyo naman, di ba? Isa na ang Mayamot National High School sa mga paaralang patuloy na humuhubog ng libu-libong kabataang na taga-Antipolo. Kaya sigurado akong marami dito ang may opinyon sa pag-uusapang debate natin ngayon. Mula sa action games, shooting games, hanggang sa mga open world battle games, hindi makakailang malaki ang naging bahagi nito sa kultura ng mga kabataan ang mga video games natin. Pero kasabay ng paglakas ng industriya ng gaming, lumalakas din ang mga panawagan na higpitan o ipagbawal ang mga larong may matinding karahasan. May mga nagsasabing nagiging sanhi daw ito ng agresibong pag-uugali at pagno-normalize ng karahasan sa mga kabataan. Pero para naman sa iba, walang sapat na ebidensya nagpapatunay na ang video games ang dahilan ng tunay na karahasan. Kaya naman, ang malaking tanong sa ating bayan na pagdedebatihan natin ngayon, Pag-ban sa mga violenteng video games, dapat o hindi dapat? Ayan. So, atin ngayong kikilalanin ang mga debaters na pwede rin gamers or di tayo sure na naniniwalang dapat ipagbawal ang mga violenteng video games. I am James Bel Cagimbal Villegas in grade 12 honesty under the cluster of business and entrepreneurship. Nung nalaman ko siya, syempre, I prepared myself na in whether what side I am going to. And nung nalaman ko na I am on affirmative side, syempre, hindi na ako nagulat. And hindi na rin ako nabigla since I am able to prepare for the both side of the topic. Ako po si EJ Adarayan, mula po sa 12 Modesty under po ng cluster ng STEM. Para naman po sa preparation ko, at syempre, as usual naman po, nag-review po ako ng po ng mga statistical facts and ganoon na rin po sa mga batas na makakatulong sa mga reasoning po na ilalapag ko. And as a group po, nagkakaroon po kami ng mock debate upang malaman kung ano rin po ba'y maaaring iba to sa amin ng aming makakalaban. Tyrian Briggs Mayon po sa grade 12 Business Entrepreneurship strand. Mag-enjoy, magsaya, at syempre maghanda kayo dahil ang grupo namin ay hindi magpapatalo. At ngayon naman, kilalanin natin ang mga debaters na naniniwalang hindi dapat ipagbawal ang mga ito. Kilala natin din sila. I am Jillian L. Herbon, grade 12 student at Section Loyalty. I just became optimistic po nung napunta po sa amin yung side na hindi po dapat yon. Kasi marami naman na po kasing issue regarding doon sa violent video games. Na may amante. Ako po ay nasa 12 Modesty. Para po makapaghanda, syempre po nag-research ako ng mga data, mga studies about sa topic na binigay sa amin. And nag-brainstorming din po kami ng mga kagroup ko para alam namin sa isa't isa kung ano ba yung mga na-research namin and ma-share namin sa isa't isa kung ano ba yung mga nalaman namin about dun sa topic namin. Charity R. Estrellas, 11 STEM Cluster Cardinal. My message to the opposing team po is good luck kasi we'll both need it. Alin kaya ang mas matibay, ang karapatan sa malayang pagpapahayag o ang pananagutang protektahan ang mga kabataan? Ating simula ng debate sa pagbabalik ng Schoolmates!